Ilang mga Chinese national na nahuli sa mga pogo raid sa Pilipinas, wanted din sa kanilang mga bansa. Yan ang agenda report ni Nancy Carvajal. Nagiging kuta na ng mga puganting Chinese ang Pilipinas. Lumabas kasi sa mas masusing investigasyon ng PAOK na 13 na Chinese ang mga wanted sa China. Kabilang sila sa mahigit na 400 mga dayuhan na inaresto matapos salakayin ang One Wheels condo sa Pasay City noong nakaraang linggo. Ayon kay PAOK Chief Yusek Gilbert Cruz, nakipagtulungan ang Chinese Embassy sa mga otoridad at ibinigay ang kanilang records. Dagdag ni Cruz, sangkot din ang mga sospek sa mga kaso ng gambling at fraud sa mainland China. Humihingi rin ng tulong ang PAOK sa Chinese Embassy para sa pagtukoy sa identity ng mga scam hub worker. Well, ginagawa kasi nilang depensa at naging modus na nila yung magbago sila ng name, yung identity, yung address. Yun ang sinasubmit nila dito for documentation sa Pilipinas. Okay. And kung yun ang ipapakita natin, definitely lusot sila sa mga kaso. So, the only way para malaman natin na kung sino talaga sila is for yung embassy na concern, nakunan sila ng biometrics at doon lumalabas yung mga record nila, doon lumalabas yung mga previous cases nila, tsaka yung totoong identity nila. Napag-alaman pa na 3 sa suspect ay galing na din sa Porac, Pampanga at Bamban, Tarlac, pero nakatakas bago pa ma-raid ang mga scam hub sa lugar. Nakakuha rin sila ng Philippine identity at may hawak na government ID para maitago ang tunay na katauhan. Sangkot umano ang mga suspect sa mass spamming gamit ang mga nakumpiskang text blaster. Ayon pa sa PAOK, nalulusutan ng mga suspect ang mga otoridad sa pamamagitan ng paggamit ng alias at maling address. Tuloy naman daw ang pagtugis sa mga rogue pogo na nananatili sa bansa. Nakikipag-ugnayan din sila sa mga may impormasyon para tuluyan na itong masawata. Yung maliliit na pogo, kami na po ang nakakatanggap. But for those licensed pogos before na nilicense po ng Falcon, sila po yung nagsasabi kung nag-ooperate pa rin. Para sa agenda, Nancy Carvajal, Billionario News Channel.